God. So ngayong umaga mga kapatid, ito po ang ating mensahe. The God of Restoration. At basahin po natin ang ating verse. Matatagpuan sa Book of Joel chapter 2 verse 25. But you are the best. Sa po doon ay I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, by great army that I sent among you. Sa Tagalog po, sabi, at aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng bala, ng uod, at ng kuliglig, at ng tipaklong na siyang aking malaking bukbo na aking isinugo sa gitna ninyo. So ito po mga kapatid, ang pangako ng Panginoon sa mga taga-Israel sa panahon mga kapatid na sila po ay nalayo sa ating Panginoon, sila po ay nakukub ng kanilang away at nasa bagsak na kalagayan. Halos ang lahat ng bagay ay nawala sa kanila. Ultimo yung mga ari-ari nila, yung mga kanilang mga hayop ay nawala lahat. Pero sa pagkakataon ito mga kapatid, sila po ay nanumbalik sa ating Panginoon at ito po ang pinangako sa kanila na muling ibabalik ang mga bagay na nawala sa kanila. Praise God. So may panahon na dumating sa kanila mga kapatid ang ginamit yung mga locust na dumating sa buhay nila. Alam natin mga kapatid, yung ito ay sumisimbolo sa mga yung peste na minsan pag dumating to mga kapatid sa mga pananim, talagang ubos lahat ang pananim. Amen. Yung mga paalang na dumapo, ito yung nagiging salot na halos lahat ay kinain at naubos na lahat. So ito po mga kapatid ang pinangako ng Panginoon sa kanila. Sa taon na dumating sa kanilang buhay, ang mga bagay nito ay ibabalik ng ating Diyos yung mga bagay na nawala sa kanila. Amen. At sa ating din mga kapatid, sa ating buhay, may mga pagkakataon na tayo po ay nakaranas ng mga bagay na nawala sa atin. Maaaring ito yung mga pangarap na gumuho dahil sa gawa ng kaaway. Maaaring ito yung patungkol sa ating kalusugan na tila ay nagupo ng karamdaman na walang kabuhayan. Pero gaya mga kapatid ng pangako ng Panginoon sa mga Israel, ang kiling po natin, isang araw, ibabalik ng Diyos ang mga bagay na nawala sa kanila. So God is the God of restoration. So pag sinabing restore, diba, the action of returning something for former owner, place, or condition. The act or process of returning something to its earlier good condition or position. Kumbaga yung isang bagay mga kapatid na ibabalik sa dati niyang kalagayan. For example, may mga lumang gamitan, halimbawa itong silya nito na lumang-luma na, pero may mga magaling talaga na mag-restore. At yung kahit anong kalagayan niya, ibabalik niya doon sa dating kalagayan niya na parang bago na ulit. Amen? Parang may mga sasakyan, di ba, nakikita natin na antik na talaga na bulok na, pero pag ito'y na-restore, parang bago na ulit. So ito po yung nais na gawin ng Diyos sa atin. Nais i-restore ng Diyos yung dating kalagayan natin.
May mga bagay na nawala, pero sa araw ito po ay ibabalik ng Diyos sa atin. Praise God. So our God is the God of restoration. Kaya sa umaga nito, ano yung mga bagay na tila nawala sa iyo? Tila mga bagay na dati ay na-enjoy mo at tila nawala. Mga ito ay dala mga kapatid ng mga pagkakataon. Pero ang Diyos po mga kapatid ay hindi nagbibigay ng hindi galing sa Kanya na hindi niya kalooban na maranasan natin yung mga bagay na yun eh. Parang ito yung isang mananakmal sa buhay natin. Pero isang araw mga kapatid ay makita po natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Kung may mga nag-restore, alam mo sa isang kagamitan, ibinalik niya sa dati. Pero maaaring ito ay nabuo niya uli, pero hindi nakagaya ng original eh. Diba, something nakita mo sa biglang tingin, pero hindi nakagaya ng dati. Pero ang maganda mga kapatid, kapag ang Diyos po ay nag-restore, ito po yung restoration ng ating Panginoon. So God's restoration is not just about recovering what was lost. Hindi lang po mga kapatid na ibabalik ng Diyos yung mga bagay na nawala sa atin. It is about receiving something greater. When God restores, He brings back more than what was taken. Ito po mga kapatid, yung restoration ng Panginoon na tinignan po natin. Hindi lang po naibalik yung para sa atin na nawala, kundi more than doon ang ibabalik ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. At isang classic na example, si Job. Alam natin si Job ay sa kapintulutan ni Satanas. Dahil sa kapintulutan ng Diyos na si Job ay subukin, imagine siya po ay nagkaroon ng mabigat na nakaramdaman, halos nagkabukol-bukol ang kanyang katawan, puno ng bukol. Hindi lang yun mga kapatid, nawala lahat halos ng kanyang ari-arian at maging ang kanyang asawa ay halos sumpain siya at lahat mga kapatid ay nawala sa kanya. Pero makaraan mga kapatid na dinaanan ni Job, siya po ay talagang nanindigan sa ating Panginoon. Sa kabila ng mga nangyari, hindi po siya sumuko, kundi siya po ay kumapit sa Panginoon. Amen. Amen. At ang nangyari mga kapatid, sabi sa Job chapter 42 verse 10, after Job had prayed for his friend, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Imagine, yung mga bagay na nawala sa kanya, ibinalik ng Panginoon ng doble pa mga kapatid. Amen. Praise God. At ang sabi sa Job 42:16, lahat ng kayamanan ni Job ay ibinalik sa kanya ng doble. Ultimo yung mga anak niya na namatay, binalik ng Panginoon. At ang sabi ng mga kapatid na yung mga anak ni Job na binalik ay walang kasing ganda na may hambing kumpara doon sa mga kadalagahan na nandun. So ganun po ang ginawa ng Panginoon kay Job. At sabi, after this Job lived 140 years. He saw his children and their children from the fourth generation. And so Job died in an old man and full of years. Amen. So nakita po natin, naging maganda ang kawakasan ni Job. Amen. Siya po ay tumanda, mga kapatid, na namatay ng mayroong magandang kawakasan. Amen. Praise God. At bukod sa ibinalik ng Panginoon, lahat ng mga bagay na nawala sa Kanya, amen, ay grabe, doble pa ang ibinalik ng Panginoon. Praise God. So minsan sa buhay natin mga kapatid, hindi naman habang panahon ay puro pagluha. Diba? Puro mga problema, puro mga hindi magandang bagay ang nangyayari.
Kagaya ng sabi sa Psalms chapter 130 verse 11, sabi doon sabi doon, you have turned for me my mourning into dancing. You have pulled off my sackcloth and clothed me with gladness. Praise God. So isang araw mga kapatid, ang pagluha na yan ay papalitan ng kagalakan. Praise God. Sa Tagalog sabi, pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Praise God. Kaya minsan mga kapatid, hindi puro pag-iyak, pagdadalamhati. Isang araw, papalitan ng Panginoon ang kalungkutan ng kagalakan. Amen. Kaya hindi po tayo sa pinagdadaanan natin na medyo lagi na lang ikaw ay nandun sa panahon ng pagluha. Di ba? Hindi sa habang panahon mga kapatid, isang araw, praise God, ay aaliwin ka ng Panginoon. Praise God. Kaya yung mga tao mga kapatid na nakita natin, di ba, ni Hope na pinagdaanan, pero isang araw mga kapatid ay makita natin na hindi po ito ang kalooban ng Panginoon. Praise God. So, maaaring ang kaaway ay agawin ang ating kagalakan, agawin mga kapatid yung ating mga pag-asa, mga pangarap sa buhay, pero nagyan ang Panginoon upang ibalik ang ating panibagong pag-asa, ang kagalakan sa ating puso. Praise God. At ang maganda mga kapatid, sa restoration of God, God's way of restoration is 120% restoration. Amen. So ibig sabihin, hindi mo ba yung nawala sa iyo ay hindi lang ibabalik na, di ba, na yun pero mayroon pang dagdag mga kapatid. Amen. So more than dun sa yung nawala sa iyo. For example, kung nabasa nyo sa Exodus, diba, dinaanan natin yung Exodus sa devotion, may pinigay doon ng mga laws o yung mga batas na binigay sa mga taga-Israel sa panahon nila Moses. Sa Exodus chapter 22, ito yung batas nila noon na hindi sa atin, sa panahon nila mga kapatid sa lumang tipan. Sabi, if a man steals an ox or a sheep and slaughter it or sells it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. So ito po yung kabayagan sa isang tao na nagnakaw sa nasa Tagalog. Kung ang isang lalaki ay magnakaw ng isang baka o ang isang tupa at patayin o ipagbili, ay kanyang pagbabayaran ng 5 baka ang isang baka at 4 na tupa ang isang tupa. Amen. So gano'n mga kapatid, sa panahon yun nila sa lumang tipan, kapag ang tao ay nagnakaw, alam ba ang ninakaw niya ay isang baka, kapag siya nahuli, ibabalik niya, hindi lang ibabalik yung ninakaw niya. 5 baka ang ibabalik niya. Amen. Pag isang tupa, 4 na tupa. Kaya nga dito mga kapatid ay ito yung pag-aan ng Panginoon na i-restore ang isang bagay. Alam ba, isang tao na nawalan, siya ay dinakawan, grabe, ang balik pa sa kanya Amen? Higit pa doon sa nawala sa kanya. Kaya nga yung restore na ginamit dito, yung the word restore, sa Hebrew word, kasi ang original sa lumang tipan ay sa Hebrew, ang word na ginamit ay shalom. Literally means maker or prosper. Kaya sa panahon yun, ang isang taong nawala, sabi, the victim becomes a gainer. Diba yung isang tao na nawala, isang araw, siya pa ay pinagpala pa ng doble. Amen. So ganun mga kapatid, ang restoration ng ating Panginoon. Praise God. Kaya nga sa ating kapanahunan mga kapatid, amen, ito po yung restoration na ginagawa ng Diyos para sa atin. At
ang isa pa na halimbawa, ang isang tao ay nagkasala, siya po ay mag-aalay ng isang lalaking tupa at katumbas na halaga na dagdag na higit sa doon sa kasalanan na ginawa niya. 20%, kumbaga may 20% ano pa eh. May bat pa mga kapatid. Praise God. So ito po mga kapatid ay anino sa darating na kapanahunan. Isang araw, tayo po ay tutubusin sa ating kasalanan. Amen. So, dahil sa kasalanan na gawa ni Eva at Adan, ang tao po ay nagmagkasala. Naging makasalanan. Hindi ka naging makasalanan dahil sa ginawa mo yung unang kasalanan mo eh. Kundi sabi ng Banal Sulatan, lahat ng tao ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi nais ng Diyos na samat sa atin ay mapangabak. Ang katumbas kailangan may mag-alay. Sa panahon nga kapatid ng mga sa lumang tipan, kailangan mag-alay ng tupa o ng hayop na sunugin para pantakip ng kasalanan. Pero darating yung panahon na kailangan mag-alay ng dugo para sa atin. Para ang ating kasalanan ay mahugasan. Kaya ito po yung ginawa ng ating Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen. No, ang ating Panginoon ay walang kasalanan, ngunit inako niya ang ating kasalanan eh. Amen. Sa Tagalog sabi, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Tayo po ay hindi karapat-dapat sa ating Diyos. Diba ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan. Kaya hindi marinig ang ating panalangin. Praise God. Pero sa ginawa ng ating Panginoon na ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin na alay, para tubusin ang ating kasalanan, tayo ay naging karapat-dapat sa ating Panginoon. Amen? Ito po yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga sa Old Testament, ang ginagawa na ng pag-aalay ng mga tupa o hayop na walang kapintasan, pantapal ng kasalanan natin. Pantakip lang ang kasalanan natin. Kaya paulit-ulit sila eh, na sa isang linggo, sa isang buwan, talagang sila po ay nag-aalay dahil sila ay patuloy na nagkakasala. Pero isang araw, kailangan may mag-alay ng kanyang buhay para tubusin ang ating kasalanan. At ito mga kapatid, ang ating Panginoon, Jesus Christ became our trespass offering. Siya po ay nag-alay ng kanyang buhay at minsan lang para takpan ang lahat ng ating kasalanan. Amen? Kaya nga at the cross mga kapatid, ito po ang nangyari. At the cross, Christ as our trespass offering become liable to restore the 100%. Grabe, tinubos po tayo ng Panginoon 100% plus 20% to God in our behalf. Bukod sa doon mga kapatid, sa tinubos tayo, grabe, mayroon pang higit na kapalit na pinatubos para sa atin. Amen. Kaya nga ito po yung naranasan natin. Dati po mga kapatid, tayo po ay hiwalay sa ating Diyos, pero tayo po ay ibinalik ng Diyos. Amen. Ito po yung restoration na unang tinanggap natin. Sabi doon sa ating binasa, I will restore to you the years. Ibabalik ko sa inyo ang mga taon na nawala. So una, God restores your spirit. Amen. So spiritual restoration. Bakit tayo narito ngayon? Na dati tayo po ay hindi karapat-dapat sa ating Diyos, makasalanan. Pero tayo po ay naging karapat-dapat na sa Kanyang harapan. Praise God. Ito po yung kalagayan natin. In the past, you were spiritually dead because of your sins and the things you did against God. Amen. Sa Ephesians chapter 2 verse 1.
At kayo'y binuhay niya na kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang sa kasalanan. So tayo po ay patay dati sa harap ng Diyos. Lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos, lahat ng nananalangin. Pero hanggat hindi nila tinatanggap ang Diyos bilang sa kanilang sariling Diyos at tagapagligtas, amen, hindi po nila maranasan ito diba? Dahil kailangan sila po ay patay sa harap ng Diyos So tayo po ay naligtas dahil sa kanyang biyaya. Doon sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, amen, tinubos niya ang ating kasalanan. Pero ito po ay isang regalo na ating tatanggapin. So hanggang di mo tinatanggap ang regalo na yun, ay mananatili kang patay sa kanyang laban. Amen. Pero sabi mga kapatid, na kayo binuhay niya na kayo mga patay pa dahil sa pagsalansa sa kasalanan. So tayo po ay binuhay ng ating Panginoon. Amen, nung tinanggap natin siya sa ating buhay. Kaya nga ito yung restoration. Kaya isipin natin, ano yung buhay natin noon at ngayon. The time when your spirit is on sin are wasted years. Imagine, nung ka ay sinilang pala sa mundong ito, makasalanan ka na. Amen, namuhay ka na alipin ng kasalanan. Yung mga bagay na hindi mo ayaw mong gawin, ito yung ginagawa mo, ikaw ay gaping sa Satanas. Years na nasa kadiliman. So the time you spend on sins are wasted years. Amen. Nung hanggat hindi mo pa tinatanggap ang Diyos sa buhay mo, maraming taon na nasayang. Praise God. Kaya kung titignan mo, sa buhay ko, maraming years na nasayang Noon na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, hindi ko pa siya tinanggap sa aking buhay. Halos dati ay nadong mapanit na sa kadiliman, walang direksyon. Halos na, di ba dati talagang lalo na nung kabataan ay maraming tukso So mga bisyo, na halos gustong agawin sa Satanas, wasakin. So years na nasayang mga kapatid. Pero nakita ko mga kapatid, nung siya po ay tinanggap ko, ako ay ginamit niya. So ni-restore niya mga kapatid yung years na wala sa buhay. Amen. He will restore the years, all your missing years. Maraming tao sa buhay natin na sayang Mga busy tayo sa walang kabuluhan, nakatingin tayo sa makamundong bagay na dahil doon ay maraming bagay na nasira sa atin. Amen. Sinisira ang ating buhay, maging ang ating kalusugan ay sinira. Pero mabuti ang Diyos mga kapatid, tayo po ay muli niyang i-restore. Amen. So una ay spiritual restoration. Kaya nga ito yung John chapter 10 verse 10. Sabi doon, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi pa rin, I have come that they may have life and have it to the full. Praise God. So sabi, ang magnanakaw ay napangito upang mamuksa at pumatay. Ito po si Satanas So walang ginawa si Satanas kundi tayo po ay dayain, ang tao ay dayain, buksain, wasakin. Pero ang Diyos po mabalit ay napangito upang tayo po ay magkaroon ng buhay. Amen. Ito po yung life, yung soul, life. Kasi dati spiritually, patay tayo Pero nung tinanggap natin ang ating Panginoon, nagkaroon muli ng buhay. Ito yung spiritual life. Amen. Kaya nung tinanggap mo sa ating Panginoong Isus, ikaw ay nagkaroon ng buhay. 100% restoration. Amen. At bukod dyan mga kapatid, may additional 20%. Amen. So hindi ka lang nais ng Diyos na tayo po ay mabuhay sa mundong ito, kundi tayo ay mabuhay na may kapayapaan, may buhay na may kasapatan, buhay na pinagpala sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang buhay ay hindi lang nakalaos Amen. Makita mo yung tunay na kulay ng buhay. Amen. Buhay na may kasiyahan kahit mang sitwasyon ka. Diba? Ito na yung buhay na nirestore ng Diyos sa ating mga kapatid. Amen.
Sino na ang na-restore dyan? Amen. Alam ka natin ang ating Panginoon. Di ba, salamat tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay i-restore na ng Panginoon. At ngayon, nakilala natin ang Diyos na buhay. Amen. Ang Diyos na nagbigay ng buhay at patuloy na nagpapala sa atin. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So ito po yung unang restoration sa buhay natin. Amen. Na dati ay tayo po ay nakapiring, binubulag si Satanas, pero ngayon po ay pinalaya na tayo. Amen. Praise God. At namumuhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Praise God. So, pangalawa mga kapatid, sa akin, I will restore to you the years. God will restore your spirit. God will restore your health and strength. Amen. Ito yung physical restoration. May pagkakataon sa buhay natin mga kapatid na nais wasakin ng kaaway. Di ba? Hindi. Minsan, ito ay sa sarili nating kagagawan o mga pagkakataon sa buhay na naapektuhan ang ating emosyon at ang ating kalusugan. Amen. Yung, di ba, hindi dati malakas ka kaya mong gawin lahat, pero minsan ay nagugrupo tayo ng mga karamdaman. So sickness and affliction can weaken a person. Di ba? Ang karamdaman na yung mga kapatid o yung mga lahat ng kapighatian sa buhay ay maaaring pahinain tayo mga kapatid. Amen. Pero but God is Jehovah Rapha, the healer. Amen. Ang Diyos mga kapatid ay dakilang manggagamot. Siya ang Jehovah Rapha. He restores not only physical health but also spiritual and emotional strength. Amen. So hindi na sa Panginoon tayo po ay magbihag, tayo po ay palalayain, hindi na spiritual, pati mga kapatid ng physical. Praise God. Kagaya ng sinabi mga kapatid, Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Grabe ito po yung sinabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, sapagkat pagiging hawahin kita at pagagaling kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Amen. So sa panahon niyo mga kapatid, ito yung pinangako kay Prophet Jeremiah. Anumang karamdaman na yan ay kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen. I will restore you the health and heal your wounds, declares the Lord. Kaya nga ang kinipo natin, hindi ka kung ikaw ay may karamdaman, hindi ka manatili sa kanyang kalagayan, i-restore ng Panginoon ang iyong kalakasan. Amen. Ang kalagayan mo, ibalik ang iyong kalakasan. Kagaya ng nangyari sa mga taga-Israel. So ang mga taga-Israel mga kapatid ay pinalaya ng Panginoon sa Egypto. Di ba sila po ay bihag-bihag ng mga taga-Egypto eh. Pero na time po sila ay pinalaya. Sabi sa Psalms 105 verse 37, He also brought them out with silver and gold, and there was none people among his tribe. Grabe, nung sila po ay pinalaya, may pinadala pa sa kanilang mga ginto at pilak, may kayamanan na pinadala sa kanilang mga kapatid. Yung mga taga-Egypto ay pinabaunan pa sila mga kapatid. Ang sabi, there was none people among his tribe. Ang sabi mga kapatid, so yung people na ginamit doon ay sa Hebrew, as kashal, literally means weak and sick. Kaya sa ibang translation sabi, then he led the Israelites out. They carried silver and gold, and all of them were healthy and strong. Praise God. Doon po sila ay tinawag, lahat sila ay malusog at malakas. Amen. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, ikaw ay ang ginin mo. Diba? Kasama doon sa biniyag niya sa Kusang Bayo, ang kalusugan, kalakasan natin. Amen.
Praise God. Hallelujah. Nagpapalik ng Panginoon. Praise God. Kaya dito mga kapatid, hindi restore ng Panginoon eh. Amen. At kaya minsan dumadaan tayo sa karamdaman mga kapatid, pero muli ito ay ibabalik ng ating Panginoon. Praise God. Noong time na aking kapatid, si Obed ay nandun sa punto mga kapatid. Amen, siya ay napaghahanap. May time mga kapatid na marami siyang dinadaing na karamdaman, mga sakit. Minsan pagbalik ko sa pagpunta namin ay pinapabili na ako ng lason. Kaya pwede na ba ibili na lang ako ng lason? Hindi pwede, ang Diyos ay nagbigay na. So lahat masakit, hindi maramdaman, pero pinanghawakan namin ang pangako ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Diba, nakita po natin kung paano siya ay ni-restore ng Panginoon at patuloy na pinapalik ng Panginoon. Sabi niya, baka hindi ko alam kung makaabot pa ako ng birthday ko eh. Pero ngayon ay umabot sa birthday. Amen. Praise God. So He will restore mga kapatid yung ating kalusugan. Amen. Nakaranas po ako ng mild stroke. For the first month, hindi ko maigalaw yung aking kanang kamay at yung aking kaliwang paa. Siguro pag naglakad ako muna dito hanggang doon, pagod na ako, hindi kaya. At inisip ko nun, baka hindi ko na magagawa yung dating ginagawa ko. Pabuli pa kami ng bike eh. Pero mabuti ang Panginoong mga kapatid, inangkin namin, Lord, kung tinawag ka ba ako, ibabalik mo yung aking lakas. Amen. So sa po yung Panginoong mga kapatid, higit pa doon ang bilik ng Panginoon. Amen. So ngayon po ay You are the same way. malapit na ako mag-60. 61 ako, going to 62. Amen. Pero hindi ko naramdaman yung edad ko eh. So patuloy po ang pinapalakas ng ating Panginoon. So ito yung pangako ng Panginoon. He will restore your younger years. Grabe, tingnan mo yung katabi mo. Di ba bumabata every day? Sabi, Moses was 120 years old when he died, yet his eyes were not weak nor his strength gone. Grabe si Moses mga kapatid. Siya ay umabot ng 120 years, pero naging malinaw pa rin ang kanyang mga mata at hindi nang hina ang kanyang katawan. Amen. Kaya nakita ko nung napacheck ako sa mata, sabi ko, 100 lang yung ano ko, yung sunglass ko eh. Sabi ng nagtinig, sige, gawin na natin 150. Amen. So, yung lakas mga kapatid, ang kinig po natin, everyday sa buhay natin, yung edad number lang yan eh. Pero tayo po ay patuloy na pinapalakas ng Panginoon. Pinapalakas. Amen. I-restore niya mga kapatid ang kalakasan natin. Amen. And on the cross, there is healing at the cross. Amen. So mayroong kagalingan doon sa krus ng Kalbaryo sa ginawa ng ating Panginoon. Sabi niya sa Isaiah chapter 53 verse 4, surely He was born our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten by God and afflicted. Sa Tagalog sabi, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Ngayon may pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalbati. Amen. So dinala ng ating Diyos lahat ng ating karamdaman. Amen. Sabi doon ay, next, surely He has borne our griefs. Yung griefs ay, sa Hebrew word ay crawly, literal means disease. Dinala niya lahat ang ating karamdaman. So yung the word ay malady, yung chronic disorder in your body. Imagine yung mga lahat ng karamdaman sa ating internal organ, mga kapatid.
Amen. Dinala ng ating Panginoon. So goes sa hibuhay mga kobe, it remains pain, sakit, o kigot. Praise God. Dinala ng Panginoon lahat ng kigot, lahat ng sakit sa ating mga kapatid. Amen. Kaya nung time na yun sa time na aking kapatid si Obed, nakamdaman yun, ito yung inaangkin namin. Lord, dinala mo na ang karamdaman ito, lahat ng sakit. Amen. At pinapaubayan namin sa iyo. Praise God. Hallelujah. At ang sabi doon ay, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Amen. With His stripes we are healed. Sa kanyang mga latay, tayo po ay nagsigaling na. Amen. Kaya nga ang kagalingan mga kapatid ay sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoon. Healed sa Rapa, literally is made whole. Praise God. Kaya sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang lahat ng karamdaman ito ay inalis na ng Panginoon. Amen. Kaya everyday noon mga kapatid ay nagkakaroon ng healing bread. Lord, sa iyong mga latay kami ay nagsigaling na. Amen. So ang kinig po natin, hindi alam ng doktor. Sabi niya baka pag nag-chemo, hindi ko alam maging resulta. At wala rin kasiguran. Pero, amen, sa ating Panginoon ay mayroong kasiguran. Amen. Hallelujah. So, lahat ng ating karamdaman ay inangkinan. Inaakula ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hindi sa galing ng mga doktor, gamot, kundi sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. So, ang restoration ay hindi lang spiritual, maging sa ating physical. Kaya nga, in Christ, you are physically restored. Amen. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. In Christ, you are physically restored. Praise God. So ang inig po natin mga kapatid, tayo po ay pinalakas na ng ating Panginoon. Hinilalik ang ating kalusugan at ang ating kalakasan. Praise God. At ito yung po ay natin ni Obed na ibinabalik ng Panginoon ng dati niyang lakas ang kalusugan dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. At ang pangatlo mga kapatid, sabi ng Panginoon, I will restore to you the years, panahon na ikaw ay nawala sa Panginoon. God will restore you spiritually. God will restore you physically, your health. At ang last, God will restore your possession. Financial possession. Maring may mga time na dumaan sa iyo ang mga locus, ang mga mananakmal. Maring may mga pangarap na gumuho. Mga bagay na nawala sa iyo. Pero ang din mo, ito ay ibabalik sa iyo. Hallelujah. Sabi ng Joel chapter 2 verse 25, and I will restore to you the years that locust has eaten, the canker worm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Ito po ang ating pinanghahawakan. Aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng buhod, ng kuliglig at ng tipaklong na siyang aking malaking kubo na aking sinubo sa ilan. Praise God. So, aking isasauli. Ito po yung mga kapatid na ibabalik ng Panginoon eh. Praise God. Kaya nangyari mga kapatid, doon sumunod na kung mabasahin mo natin, grabe ang ibinalik sa kanya ng Panginoon. Sa verse 26, sabi doon, at kayo'y magsisikaing sagana at mga bubusog at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon yung Diyos na gumawa ng kababalaghan sa inyo at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. Praise God. So, grabe mga kapatid,
Binalig ng Panginoon, higit pa doon, at sila po ay nanagana. Praise God. Kaya ang kinipon natin, grabe ibabalik ng Diyos yung mga bagay na nawala sa Kanya, mga bagay na nag-give up natin para sa Diyos, ng doble pa. Praise God. God restores destinies and double blessings. Amen. Maaaring may mga bagay na inaasam ka, mga pangarap na tila, Lord, nag-uhuna, pero ibabalik ng Panginoong mga kapatid. Praise God. Muli ang pag-asa na yung mga kapatid. The double blessings. Tayo po ay more than conqueror, higit pa sa malagampay, at tayo po ay blessed and highly favored by God. Amen. Higit pa doon sa pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga yung mga kapatid, ito po yung angkinin natin. May mga bagay na ginibap tayo para sa Panginoon, ibabalik ng Diyos ng higit pa mga kapatid. Praise God. Naalala ko mga kapatid, ginibap namin ang aming business para sa Panginoon. Grabe, ibabalik ng Diyos yun ng higit pa. Amen. Nakatawas ng pag-aaral yung aking mga anak at naging kausal na magandang career. Meron kaming sasakyan noon na light age. Amen. Na nawala natin mga kapatid. Pero pinilitan ng Panginoon ng Fortuner. Amen. So nakita po natin, may mga bagay na ginibap tayo para sa Panginoon. Pero ito po ay ibabalik niya ng higit pa. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangawakan po natin ang sinabi ng ating Panginoon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Praise God. So ito po mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoon para maganasan natin yung bagay na nais niya para sa atin. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang kahukaan ay magsiyaman kayo. Praise God. So literally mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, dinanas ang kahirapan, sabi, di wala nga siyang matitiran. Siya po ay isinilang sa sabsaban eh. So dinanas niya lahat mga kapatid ang kahirapan upang maranasan natin ang buhay na masagana. Amen. Kaya pag tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo bilang sariling Diyos na kapagligtas, maranasan mo ang magandang plano niya sa iyong buhay. Praise God. Sabi sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times having all that you need, you will abound in every good work. Amen. So grabe mga kapatid na maaaring gawin sa Tagalog. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Di ba? More than upang kayo ay magkaroon ng laging buong kaya sa lahat ay magsipanagan sa bawat mabuting gawa. Grabe mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, higit pa doon sa inaasahan mo, higit pa doon sa mga pinapangarap mo, ang kayang gawin ng ating Diyos mga kapatid. Amen? Upang ikaw ay managana at magamit ka ayon sa kanyang kalooban. Praise God. So, agad mo isang araw, ikaw ay gagawin daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Minsan hindi mo ma-imagine paano ang Diyos ay nagpala sa iyo. Paano ang Diyos ay nag-provide sa mga bagay na kailangan mo. Doon sa mga tao na hindi mo inaasahan, doon sa pagkakataon na hindi mo inaasahan. Amen. Darating ang mga bagay na yan. Ito ay dahil tayo po ay nananalig sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah.
Hindi lamang spiritual restoration, kasama na doon ang physical restoration natin at ang material restoration. At ang ating last verse sa 1 Peter chapter 5 verse 10, after you have suffered a little while, the God of all grace will Himself restore you and make you strong, pure, and steadfast. Amen. So, maaaring dinanas ka ng mga kahirapan, pero ito ay panandalian lang mga kapatid. Amen. At ito po, God will restore you, make you strong, pure, and steadfast. Hallelujah. Sa Tagalog, sabi pa, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, so ang pagtitiis nyo sa ano lang sa maiksing panahon lang Amen. Kagaya ng isang bagyo, hindi naman nananatili yan So matapos magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, amen, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyon na di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. Amen. Palakpakan po natin. Praise God. So, ang dinito natin, ang restoration ng Diyos sa ating buhay. Amen. Panandalian lang, minsan ang pinagdaanan mo pero sa araw. Grabe, yung mga bagay na hinanda sa iyo ng Panginoon. Matatamasa mo, higit pa doon sa mga bagay na nawala sa iyo. Kagaya ni Job, doble-doble mga kapatid ang ibinalik ng Panginoon. Hallelujah. So God will restore you the years. Maraming mga taon sa buhay mo ang nasayang nawala. Pero po, ito ay unti-unting binabalik. God will restore your spirit. Spiritual restoration. Na dati ikaw ay malayo sa ating Diyos, na dati parang nakalimutan siya, pero ngayong mapatid, dahil sa kanyang biyaya, tinanggap mo ang ikaw ay nagkaroon ng bagong relasyon sa kanya. Amen? God will restore your health. Maring sa health mo ay nakaranas ka ng karamdaman, pero makita mo, physically, ibabalik ng Diyos ang dati mong kalakasan. Amen. And God will restore your possessions. Maraming mga bagay na nawala sa iyo. Pero ito po ay babalik ng Diyos. Higit pa doon sa mga nawala sa iyo. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sa araw na ito mga kapatid, ang kinig po natin, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay mo at patuloy na nais ibalik sa iyo ang mga bagay na nawala. Higit pa doon mga kapatid. Amen. Matatamasa natin. Praise God. Ang masaganang biyaya ng ating Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Amen. At sa ating bigentiya, sabay-sabay po tayo mga kapatid. Amen. In Christ. One, two. In Christ, I am Lord. Praise God. Ang galing po natin. In Christ, I am restored. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa kanyang kabutihan, kadakilaan, sa kanyang dakilang pag-ibig. Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, natamasan natin ang buhay na nais niya para sa atin. Hallelujah.
mo sa oras na ito, maraming ikaw ay nabubo sa karamdaman. Maraming ikaw ay maraming mga bagay na nawala sa iyo. Mga years na nasayang, pero ito ay ibabalik ng Diyos. Hallelujah. Mahamdaman mo ang kanyang pagkilos. Amen. At buhay ang nais niya para sa iyo. At ito ay kailangan lang isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Totally, ipagkatiwala mo